Ngayon nga, balik eskwela na nga ang karamihan sa ating mga estudyante. At syempre, hindi naman nawawala ang issue ng bullying pagbalik eskwela na nga ang mga kabataan. At syempre, this is something also the parents worry about. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin ang bullying kasama si Dr. Cynthia Cuayo Huico, ang Head Infant Preschool and School Health Committee ng Philippine Pediatric Society and the former Chairman of the Department of Pediatrics of the Manila Doctors Hospital. Good morning po, Doc. Good morning, boss. Yes. Dr. Cynthia, we know about bullying. We've heard about bullying in the past. But ano po ba kumbaga yung exact definition natin of bullying? Kasi there are plenty forms of bullying as well. Yun, actually, hindi mo siya define as exacto. No? Ang bullying kasi is yung iniisahan mo ang isang tao, lalo na pagka sa eskwela, yung kaklase mo, yung kaibigan mo. Pwedeng teacher, binubully mo rin. Lahat ng tao pwedeng may bullying. Sinasabi mo is forms of bullying. Pwedeng by force, no? Yung talagang sinasampal, hinahampas, physical siya. Number 2 is pwedeng verbal, kung ano-anong sinasabi mo. Kagaya namin, yung kwayo, nung maliit kami, tawag sa amin kulayo, bukayo, yung mga ganun, that's bullying actually. Yes. Number 3 is yung pwede din naman yung may mga kaibigan pa, tapos binabakuran mo yan, ayaw mo ng ibang tao. That's a kind of bullying, yung gang bullying din yon. Okay. And then, isa pa yung sinasabi natin ngayon, yung cyberbullying. Ang cyberbullying kasi, di ba, alam na natin na pwede kang maglabas ng mga chismis, tapos yung mga pictures mo sa cyberspace. And hindi mo na sa iyo yun, nakikita na yun ng lahat ng tao. Yeah. Pwede rin naman yung bullying, chinichismis mo. It's a kind of bullying also. Okay. Pero ma'am, in a psychological perspective, why are there bullies and why are there those that are being bullied? Kasi tandaan mo, maliit pa lang tayo, pinapalaki na tayo ng mga parents natin. Kung minsan, hindi parents, yaya, lola, etc. So may mga spoiled brat talaga na akala nila, kaya nila lahat ng tao. I mean, they're very dynamic, pero meron din naman ang nambubuli kasi pwedeng siyang yung mahiyain siya para it's a form of a cover-up pag nambubuli ka. Kasi you want to have power. Kasi kung wala kang power, akala mo parang ganun ka kasing pinapalaki sa dynamic sa bahay. So nadadala mo din yun sa eskwelahan. Okay. And then ma'am, a lot of people take for granted kumbaga yung psychological effect nito sa mga bata. Kunwari pag binubuli natin, ito yung bagay na dinadala ng mga bata hanggang sa pagtandaan nila. Correct. At it manifests in the way they move, in their actions and their psychological behavior. Nakakainis dyan sa bullying na yan is pwede din kasing sabihin mo, nang bubuli, you can have suicidal tendency, number 1. Even at work, di ba? Sa bahay is sa eskwelahan, nang bubuli ka lahat ng tao, pero sa work, pwede ka ding mambuli, dala-dala mo rin yan. Number 3 is you will never be happy kasi gusto mo makaisa ka all the time. Gusto mo pansinin ka all the time. So, yung mga nambubuli, usually yan yung makulang sa pansin or sobra sa pansin. Ang nakakatakot is hindi ng masyado nating bising mga magulang na yung mga anak nila binubuli na pala. So, what are the signs? The signs of bullying na biktima ang isang bata. Kasi ganito yan may nambubuli, may biktima, may bystander. Yung bystander, yung mga nanonood lang. Kaya nga tayo nagkakaroon ng law regarding that. So, sa atin, yung mga nabubuli na pala yung anak mo, ano nangyayari? Hindi kumakain. That's number 1, mahinang kumain or overeating. Number 2 is, yung mga nabubuling bata is gusto nila, ayaw na nilang pumasok. Gusto nila sa bahay, tanghali ng gumigising. Number 3 is, ayaw sumakay ng kotse, ayaw sumakay ng tricycle, ayaw na talagang maglakad. Number 4 is, hindi nag-aaral, bumababa ang grades. So, tingnan mo kung yun ang mga signs ng bullying. O kaya, yung anak ninyo, parati hong nawawala ng ballpen, parating nawawala ng pencil. Yung gamit, binubuli din kasi sila. Ang masaklap, mga grade 1 na yan, o mga kinderbukol pa lang, pagka may baon ng pera. May mga pasyente ako na, what happened in I just don't like to go to school. Bakit? Why? Why don't you like to go to school? Doktora, may kumukuha ho ng money ko So, bawa, I have 2 pesos. She wants to get my 1 peso. Yes. So, yun, nangungutong na agad. Bata pa lang. Bata pa lang. Oo. Kaya yun ang nakakatakot. Okay. Ma'am, kumbaga, yung mga ganitong bagay, bakit ba ito nangyayari sa school? Is it because of parang yung hindi marunong makipag-mingle yung mga kids with each other, or talagang hindi lang nila nare-realize na parang there are limits? And how do the teachers control the environment for the children? Kaya sa school, kasi how many times, ilang oras sa isang araw ang nasa eskwelahan ka?
So, sa bahay, binubuli mo na yung mga yaya, mga auntie mo, mga nanay at tatay mo, lola mo, binubuli mo. Pero sa eskwela, ang tagal mo doon. Kaya you have all the time and marami kang biktima. Okay. So, that's one. Second is, kaya sa eskwela rin naman, kasi madami kang audience doon eh. Pag ako bully at binubuli kita, binubuli ko, akong bida. So, it's a chance para maging bida ka, di ba? Yun lang naman ang yung kailangan attention natin. Talaga. Attention, kaya sila nang bubuli. Okay. And then, para naman po sa mga binubuli, paano natin maipapakita sa kanila na okay lang na magsumbong, okay lang na ilabas nila? Kasi like sinasabi niyo po, ma'am, may mga signs tayo na dapat na nakikita ng mga bystanders. Pero, how do we encourage, kumbaga, the ones that are being bullied to approach the people in charge? Actually, yung mga binubuli, hindi nag-approach eh. So, dapat napaka-conscious ng parents mo o kaya ang yaya mo kung nandun. Dapat tinitingnan na sila kung ano nangyayari sa kanila. Kasi walang mangyayari kung hahantayin mo yung nambubuli. Dapat din, ang teacher, nalalaman niya. Pag nagsumbong sa teacher o kaya nagkaroon na ng gulo, imbestigahan mo. Doon sa Bullying Act natin, one of the very hallmarks of the IRR nun is kailangang maisulat yun, ma-document at maisumbong. Anong gagawin? Kukulong pa? Hindi. Magkakaroon tayo ng education, ng training sa mga parents, sa mga caregivers, sa mga bata. So, imposible, hindi natin malaman kung ikaw ang teacher. Kaya lang ang problema natin ngayon, lalo na sa public school, paano mong malalaman sa 60 or sa 100 ang sino man ang nambubuli. Yan dapat napaka-astute ng teacher. Wag lang yung lessons natin. Kailangan kasi ang eskwelahan, it's not only the lessons from the books, but the lessons in life. Kasi kung bully ka, at yung mga binubuli, trapo ka na all the time. Anong tawag dito? Pangkaskas ka na lang ng paa all the time, hindi ba? Samantalang yung mga bullier, ikaw yung siguro kukuha na ng PDAF natin. Kasi bullying, it's a form of bullying. So yan, nakikita natin mga boss, na talagang these are things and the values that we manifest throughout our growth and syempre the development stages of the children. Importante na talagang maging safe na sila bata pa lang at alam na nila kung ano yung tama at mali para hindi ito yung mga bagay na kanilang dadalhin pag sila'y tumanda na. At kumbaga, gaya nga ng sabi niyo, ma'am, pag sila'y nagtatrabaho na or kumbaga, maboto man sa, kunwari, sa mga political offices natin na, yung, kumbaga, these are manifestations of how they grew up and how they were brought up. Kaya, for example, yung mga insecure na tao, halimbawa, sa mga boss, pagka masyado kang binubully ng boss mo, tandaan mo, nung mali siya bully, maawa ka na lang sa kanya. Kasi hindi pa siya through, di ba? Get over it. Okay? So, Sandro, pwede ko bang ma-plug na meron kaming scientific forum sa Manila Doctors Hospital ng school health. School health preventive aspect revisited. So, bivisit namin yung bullying na yan sa first day, issues in school. Second day, nutrition and health issues. Sa third day, disaster preparedness. Kailan po ito? Sa July 2, 3, and 4. Afternoon lang po, alas 12, umpisa tayo. So, tawag lang po kayo sa Manila Doctors, Department of Pediatrics, 524-3011. Alright, yan. Maraming salamat po. That was Dr. Cynthia Cuayo Wico, ang Head Infant Preschool and School Health Committee ng Philippine Pediatric Society and ang former Chairman of the Department of Pediatrics of the Manila Doctors Hospital. Maraming salamat po, Doc, sa inyong may share sa amin ngayong umaga. Salamat din po.